hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyatang balita dito sa Frontline Express. Ngayon ang National Day of Mourning para sa mga nasawi dahil sa bagyong Christine. Base yan sa deklarasyon ng Malacanang. Pero hindi pa man tuluyang nakababangon mula riyan ng bansa, may pumasok na ulit na panibagong bagyo sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga lang. Kasabay naman ito, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang lalawigan ng Batangas, isa sa mga napuruhan niya ng bagyong Christine. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Maricel Halili. Mase, ano ang mga sinabi dyan ng Pangulo? Yan sa Pangulong Bongbong Marcos ang lalawigan para makiramay sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Kasabay ito ng pagdeklara niya ngayong araw ng Lunes bilang National Day of Mourning para sa mga nasawi sa kalamidad. Dito sa Talisay, binigyang diin ni Marcos na target ng gobyernong hindi na maulit na maraming mamatay dahil sa bagyo. Kaya utos niya sa pag-asa pagpili ng warning system para makapagbigay ng maagang babala sa mga residenteng maaaring maapektuhan ng paparating pang bagyo. Dapat din daw masigurong alam ito ng mga lokal na pamahalaan na siyang direktang makakapagbigay ng babala sa kanilang mga nasasakupan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Na hindi na maulit ang pagkawala ng buhay dahil sa kalamidad. Totoo na mas matindi ang mga bagyo ngayon. Mas malawak, mas malakas, mas mabilis ang pagbabago. Bruce, muli ring nagbili ng Pangulo sa mga concerned agencies na unti-untiin ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam bago pa bumuhos ang malakas na ulan para hindi malubog sa baha ang mga mabababang bayan. Dapat din daw mapag-aralan ng mga rescue agencies ang kanilang disaster response para mas mabilis na makatugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Ruth? Mase, nandyan na nga yung Pangulo sa Batangas. Ano, may ibinigay rin ba siyang tulong doon sa mga nasalanta ng bagyong Christine? Yes, Ruth. Ang priority ay yung mga residente ng Talisay kung saan yung mga bahay ay natabunan at namatayan sila dahil nga dun sa nangyaring landslide. So itong mga to, binigyan sila ng mga construction materials aside doon sa 60 million pesos na budget galing sa Office of the President. Pero yung 60 million, that's for the whole province of Batangas. Yung construction materials, pinrioritize yung mga naging biktima ng landslide. Ang problema ngayon, kahit may construction materials sila, wala naman silang lokasyon kung saan nila pwedeng itayo yung kanilang mga bahay. Ruth? Maraming salamat, Maricel Halili. Lumakas pa po ang bagyong Marce na ngayon nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 775 km silangan ng Borongan City sa Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 75 km per hour at pagbugsong papalo sa 90 km per hour. Tinatahak nito ang kanluran, hilagang kanlurang direksyon at posibleng lumakas sa typhoon category sa mga susunod na araw. Hindi rin iniaalis ng pag-asa ang posibilidad na mag-landfall ito sa norte. Sa ngayon, nakararanas na ng mga pag-ulang dala ng trough o buntot ng bagyo ang Eastern Visayas, Bicol Region, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Sa ibang balita, gusto ng isang komite sa Kamara na isama na sa lookout bulletin ng Department of Justice ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Kaugnay ito ng investigasyon tungkol sa umano'y maanumalyang paggamit sa pondo ng OVP sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang naglabas ng sampina ang House Committee on Good Government dahil sa patuloy na pagdedma ng mga opisyal ng OVP sa imbitasyong dumalo sa pagdinig. Kasama rito sina OVP Chief of Staff Zulica Lopez, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortoño, Rosalyn Sanchez, Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Kasama rin sina Sunshine Fajarda at Edward Fajarda na dating mga opisyal ng Department of Education at ngayon nasa OVP. Nakatanggap daw ng impormasyon ng komite na may planong umalis ng bansa ang 7 opisyal. Nag-ugat ito sa findings ng Commission on Audit na ginasta umano ng OVP ang 125 million peso confidential funds noong 2022 sa loob lang ng 11 araw. Nakikipagtulungan na ang Land Transportation Office sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC para sa iba pang detalye na magtuturo sa pagkakakilanlan ng may-ari ng SUV na iligal na dumaan sa EDSA bus lane kagabi. May plakang 7
Ang sasakyan, numero po yan para sa mga senador. Nang sitahin ng SAIC ang nasabing sasakyan, hindi ito huminto, kundi umatras pa hanggang makarating sa open barrier tsaka tumakas. Ang pasahero naman ng SUV, tinaasan pa raw ng middle finger ang mga operatiba. Sabi pa ng LTO, maghahain din daw sila ng show cause order sa driver at may-ari ng SUV para pagpaliwanagin sa insidente. Mismong si Senate President Cheese Escudero ang nanawagang pangalanan na ang driver. Sa isang pahayag, sinabi niya na hindi katanggap-tanggap ang inasal ng driver. Kung mapatunayang miyembro daw ito ng Senado, dapat papanagutin at pasukuin ang driver sa mga otoridad. Sa pagtatapos ng Undas Weekend, 4 na po ang napaulat na sugatan. Ayon po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang mga naiulat na nasaktan ay mula sa National Capital Region at Central Visayas. Sa kabila nito, naging generally peaceful naman daw ang paggunita ng undas ayon sa National Capital Region Police Office. Susunod, pinaglalamayang labi sa Pasay City, nadamay sa sunog. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Isang nakaburo lang nadamay sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Pasay City. At live mula doon sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, anong oras ba sumiklab itong sunog at fire out na ba? Ruth, tanghaling tapat nga ng sumiklab ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay dito sa Barangay 1 sa Pasay City. Mabilis na kumalat ang apoy lalo pat mga lumang bahay na ang nasa lugar. Sa lakas ng apoy, umabot ito sa kabilang panig ng kalsada kung saan isang lalaking nakaburol at pinaglalamayan ang natupok ng apoy. Isang 20 anyos na lalaki rin na hinahanap ng kanyang pamilya na natutulog daw nang maganap ang sunog. Umakyat sa ikatlong alarma ang sunog at umabot sa ikalawang barangay. Pasado alauna kanina nang ideklarang fire under control ang sunog. Ruth, sa ngayon ay sa tala ng BFP, umabot na sa 25 na bahay yung natupok ng apoy habang 19 pamilya yung nawala na matutuluyan. Ruth. Gary, meron ba silang sinabi na possible injuries dyan? Sa ngayon, Ruth, ay patuloy pa rin yung pag-apula ng apoy ng mga bumbero at patuloy pa rin hinahanap nila yung missing person. Kaya wala pa tayong exactly update kung ilan na yung injured at kung mayroon kang nasawi rito. Ruth. Maraming salamat, Gary De Leon. Patuloy ang pagbuga ng apo ng Bulkang Kanlaungan sa Negros Island kaninang umaga. Ayon sa FIVOC, sumagal ito ng 6 na minuto at nagdulot ng ashfall sa bayan ng Bago sa Negros. Nakapagtala rin ang ahensya ng 5 volcanic earthquakes kahapon pero may hina lang. Patuloy rin ang pamamaga ng itaas na bahagi ng bulkan. Sa ngayon, nakataas pa rin sa Alert Level 2 ang Kanlaon o Moderate Level of Unrest. Pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at ang paglipad ng mga eroplano malapit sa bulkan. Pero hindi iniaalis ng FIVOC ang posibilidad na iangat ang Kanlaon sa Alert Level 3. Yan na po yung High Level of Unrest. Ang binabantayan po natin ay kung mayroon pong pagsita o pag-accelerate ng mga monitoring parameters na magsasaad po na malapit na po na lumabas ang magma. Kasalukuyan po, ang nakikita po natin ay sustained pa yung mga trends. Kaya po hindi pa po tayo nagtataas ng alert level. Sa Boal-Boal, Cebu, nagkagulo ang mga residente nang dumagsa kahapon ng mga isdang tamban sa dalampasigan ng Panagsaba Beach. Sa video po na yan, makikita ang mga nagsisitalo ng isda. Hindi naman magkamayaw sa panghuhuli ang mga residente. Paniwala ng mga residente na katulong ang idineklarang closed fishing season sa Central Visayas sa pagdagsa ng mga isda sa kanilang lugar. Abiso naman sa mga motorista, asahan ang paggalaw ng presyo ng petrolyo simula bukas. Sa anunsyo ng ilang oil companies, tataas ng 75 centavos ang presyo ng diesel kada litro. May 10 centavos na bawal stigil naman sa gasolina.
habang 50 centavos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, bunsod yan ng bumababang supply ng krudo at ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Mga update kaugnay sa bagyong Marce patuloy na ihahatid ng News 5. Magkasintahang papasakay na ng motorsiklo, sugatan matapos araruhin ng elf truck sa Cebu. At Batang Quiapo star John Estrada nagsalita na matapos siyang makitang may kasamang babae sa isang bar. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.